Hello, Aquarius, Sun, Moon Rising, and Venus Signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo dito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all, Aquarius. Pauna mensahe ninyo, surrender your desire to control people. Being over controlling can sabotage relationships. To more effectively achieve your goals, back off, regroup, and give the situation some breathing room. Okay? So, maaaring ang iba sa inyo kasi trying to control the person, no? Trying to control your situation, no? Your relationship. So, maaaring yun ang nangyayari for some of you, and that is sabotaging your relationship, no? Kaya parang ang mensahe nito sa inyo, para mas makuha ninyo, ma-achieve ninyo kung ano yung pinaka-goal ninyo, step back, pag-isipan ninyong mabuti, no, kung ano yung nagawa na ninyo, ano mga naging epekto nito sa inyong relasyon, naging epekto nito sa iyo at saka sa person ninyo, no, and then regroup. Okay, you can, hindi pa huli ang lahat para magawa ninyo ng paraan makapag mabago ninyo ang inyong sitwasyon for the better, 'di ba? And allow your relationship and your person some breathing room then, no? Kumbaga, let them be. Let her be, let him be, 'di ba? Yung ganon. And you will see, no? You will see your relationship grow, you will see your person grow. Surrender, low self-esteem, you deserve success, love, and abundance. Set an intention to identify and release any remnants of low self-esteem. Okay? So, alalahanin ninyo na you are equipped, no? With talents, skills, and gifts, no? At makakaya ninyong pagtagumpayan ang mga bagay na gusto ninyong mapagtagumpayan, maa-achieve ninyo yung mga bagay na gusto ninyong ma-achieve. You will succeed, no? At makukuha ninyo kung ano yung gusto ninyong makuha, ano man ang intentions ninyo, no? Ang importante, magtiwala kayo sa inyong sarili. Okay? Magtiwala kayo sa inyong sarili. And alam ninyo sa sarili ninyo na deserve ninyo, no? Kung ano man ang tagumpay na gusto ninyong makamit, deserve ninyo yan. Yung love, abundance, prosperity, deserve ninyo yan, no? Kaya kailangan lang natin na mag-take action. Kailangan lang ninyo na pag-igihan, no? Mag-effort pa, yung ganon, para ma-achieve ninyo kung ano man ang gusto ninyong ma-achieve or marating. Surrender obsessive thinking. If you're obsessing about a person or situation, turn the dilemma over to spirit. Doing so will help bring you clarity or even solve the problem. Okay? So, i-offer nyo na lang lahat ng concerns ninyo, no? Lahat ng concerns, worries ninyo, problema. Offer nyo na lang yan sa Divine Universe. Offer nyo na lang yan sa Panginoon rather than mag-overthink kayo or mag-overanalyze, no? I-offer nyo na lang kasi wala din namang may dudulot na maganda if you're going to worry about something that is beyond your control, 'di ba? Wala din naman tayong control over that, then bakit pa tayo magwo-worry? Bakit pa natin iisipin? So i-offer na lang natin 'yan sa Divine Universe, 'di ba? Para magabayan tayo, para magabayan kayo, maturuan kayo through your intuition kung ano nararapat ninyong gawin. Surrender the idea you can fix someone. Yan. So, parang related dito sa desire to control people. It's time for a relationship to shift. It doesn't work to try to fix someone. Each person must be accountable for his or her own healing. Diba? Kasi kunyari, kukontrolin natin ang isang tao, no? Tayo yung magdikta kung ano ang dapat nang gawin, anong path ang dapat niyang tahakin. Babaguhin natin ang pagkatao niya, babaguhin natin ang sarili niya, 'di ba? It might happen, no? Maaring mangyari ang gusto ninyo, pero it's just temporary. Kasi iba
yung pinipilit ka lang, no? Ginagawa mo lang dahil pinilit ka. Kesa yung ginawa mo ang pagbabago na ginusto mo. 'Di ba? Kaya surrender that idea that you can fix someone para mas maging yung parang bigyan na lang ninyo ng breathing room yung tao, no? And you can give advice, you can guide the person, 'di ba? And pero yung desisyon na magbago, 'di ba? Parang mas maganda na sa kanya manggagaling rather than ipipilit natin. Kasi for sure, hindi rin yun magdudulot ng magandang resulta, no? For both of you. So, tignan natin kung ano pa ang ganap for Aquarius. Let go and let God. He's had a plan for you all along. Ayan. So, let go and let God. So, parang related din ito sa control. 'Di ba? Mag-let go ka na lang and allow God, 'di ba? To unfold kung ano man ang mga dapat na mag-unfold sa buhay ninyo. Yung control natin over the outcome na kung ano man ang ating mga ginagawa, yung pag-i-insist, pagpipilit natin na mangyari ang gusto natin mangyari, even if it's not meant for us, even if alam naman natin na hindi yun ang para sa atin. Kasi siguro, sa pagpipilit ninyo, nararamdaman din naman ninyo na hindi talaga siya easy, 'di ba? Kasi maaaring may mga delays, may mga blockages. So signal na 'yon, no? Signal na 'yon na it's about time na to surrender kasi maaaring hindi talaga 'yan ang para sa iyo or hindi talaga 'yan mangyayari sa ngayon. Kaya instead of stressing out over whatever it is na alam ninyong nahihirapan na kayo, na alam ninyong talagang parang hindi para sa'yo, then let's just let go and let God. Allow the destiny to unfold, no, organically. Kasi, ibig sabihin yan, there's something better than that na para sa'yo, na hinahanda ang universe. Your life is a reflection of your thoughts and feelings. Every day, choose joy, gratitude, harmony, and love. Para yun talaga ang yung mga sitwasyon na mag-unfold sa buhay ninyo, it will be full of love, will be full of harmony, no? And good vibes lang, hindi ba? Kasi nga, reminder din ito sa inyo na kung ano yung nakikita ninyo sa 3D reality ninyo. Yun ay resulta ng kung ano yung iniisip ninyo. Yun ang resulta ng kung ano ang nakikita ninyo sa, kung ano yung nandiyan sa isip at sa damdamin ninyo. Yun ang nakikita ninyo sa inyong realidad. Forgive others even when you don't think they deserve it. Okay? You deserve that peace that comes from forgiveness. Kasi nga, yung pagpapatawad, hindi naman natin ginagawa yun para sa kanila, para sa mga taong nakasakit ng damdamin natin. But, ginagawa natin ang forgiveness, nagpapatawad tayo, kasi gusto natin na makapag-move forward na tayo, makapag-move on na tayo sa sitwasyon na yon sa buhay natin. 'Di ba? Hindi yung para sa kanila, but it is for us. No? We are doing it for ourselves para makapag-move on na tayo, makapag-start na tayo ng new life on a clean slate, na wala na tayong bigat sa dibdib, wala na tayong stress, no? Wala na tayong sakit sa kalooban, no? So good luck. Thank you for watching. Love and light. Namaste.